Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Memorandum of Understanding ceremonial signing and turnover of free business franchise activity of the Presidential Commission for the Urban Poor and Project Hope Foundation Incorporated. May we ask everybody to please stand for the invocation to be followed by the Philippine National Anthem. In the presence of the Lord, our Heavenly Father, we offer you our thanksgiving. We thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessings and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. We ask that you open our ears so that we may retain the invaluable knowledge. Open our minds for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love. And open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. Bayang magiliw, pelas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. May dalagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lupa ng araw na luwalhatit ng sinta, uwi langit sa piling mo. Aming di kaya na pag may mga atin ang mamatay ng dahil sa'yo. You may now take your seats. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Larissa Cinto, and in behalf of the Presidential Commission for the Urban Poor, Lingkod ng Maralitang Tagalunsod, and also Project Hope, Honest Opportunities for Philippine Entrepreneurs, we would like to welcome you all here at the Mabini Social Hall, Malacanang Palace for the ceremonial signing and turnover of free business franchise activities. So we would like to welcome you all here. Isang malakas sa palakpakan po for everybody. Everybody in this room right now is already part of the Philippine history. Today, it's not just about building hopes, creating hopes for the Filipinos, but also today we are going to share everything that we can to improve the lives of the Filipinos. And I won't take it any longer. I would like to invite here for our opening remarks one of our distinguished guests. He served as a municipal councilor for the local government of Aroroy, Masbate. He also served as manager of private firms in his capacity prior to his service to the government, committed to Marcos's administration's poverty alleviation program. He initiated efforts to intensify the agency's programs and activities aimed at promoting the welfare of the urban poor and the country. Armed with his vast experiences in the business sector as well as in the government, he has been active in promoting PICUP and its program from the time of his assumption to the office. He also initiated his banner program aligned with the 10-point agenda of His Excellency President Bongbong Marcos Jr., promoting partnership with the private sectors, the academe, and the NGOs, civil society organization,
and the urban poor. Ladies and gentlemen, distinguished guests, let's welcome the chairman and the CEO of the Presidential Commission for the Urban Poor, USEC, Elpidio R. Jordan Jr. Thank you very much, Ms. Jacinto. Please allow me to acknowledge our honorable guests joining us today in this forceful activity. Presidential Commission for the Urban Poor, Supervising Commissioner for Luzon, Attorney Andre Nicolo Tayag. Project Hope officials and executives, starting with Operations Director, Mr. Jim Estimar. National Director, Dr. Philip Wen Pombita. Executive Head, Ms. Judy Ann Estimar. And together with the other Project Hope officials and executives, there are representatives of national government agencies and private organizations, the local government units, represented by its esteemed governors, councilors, mayors and vice mayors, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is my privilege and great pleasure on behalf of the PCUP to welcome you all today in this historic event. We are delighted to have you with us to witness the ceremonial signing of the Memorandum of Understanding between the PCUP and Project Hope, or Honest Opportunities for Philippine Entrepreneurs. Here at the Malacanang Palace, that many of you have willingly traveled long distances to be here serves as a reminder to us all just how important our work is. With that, maraming salamat po. A national survey released last January 2023 and commissioned by Go Negosyo, a nonprofit that supports Filipino entrepreneurs, found that 69% of respondents agree that capital provision is the kind of government support that small entrepreneurs need the most. The Presidential Commission for the Urban Poor is mandated to serve as the conduit of the urban poor to the government, to formulate policies and implement programs that would cater to their needs, specifically those that would encourage empowerment and resilience. The moment I learned about Project Hope's proposal to provide a free livelihood program to urban poor communities by maximizing the power of business franchises and utilizing the potential of e-commerce as an effective tool to alleviate poverty, I told myself that I could never let this great opportunity pass by for our dear urban poor communities. The PCUP is never deaf to the needs of our clientele. The path of my leadership as chairperson and chief executive officer of the PCUP is anchored in the poverty alleviation efforts of the administration of His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. I thank the executives and officials of Project Hope for supporting the mandate of the PCUP by providing a timely and responsive initiative to the needs of aspiring urban poor entrepreneurs who lack access to capital and other necessities of starting an enterprise. The PCUP is optimistic that this project would create sustainable livelihood assistance for deserving urban poor beneficiaries in our country. Dahil sa ugnayang ito, tayo po ay positibo na uunlad ang estado ng pamumuhay ng mga maralita. Mababawasan ang kagutuman at mababago ang buhay ng karamihan. True to your organization's name, thank you for giving hope to underprivileged Filipinos. And thank you for being our partner for change.
Today, the PCUP and Project Hope will sign a pact to better the lives of the vulnerable sector. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo upang maging buhay na saksi sa makasaysayang aktibidad na ito na magpapabago sa buhay ng ating mga maralitang kababayan. Let us all continue to heed the call of the marginalized, of those at the hem of society, and of the urban poor communities, to stay committed to progress and unity towards improved economic well-being. Sama-sama po tayo patungo sa isang bagong Pilipinas kung saan walang mapag-iiwanan at lahat ay mapagtatagumpuyan. Maligayang pagdating po sa inyong lahat at mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat po, Yusek Elpidio Jordan Jr. Right. Now, at this point, ladies and gents, we will welcome one of our distinguished guests, and she's also one of the beneficiaries of Project Hope. She is the Project Hope Director for Administration, a Bachelor of Science in Entrepreneurship. She is also the CEO of JLGE Business Development Services and the CEO of Staples Select. Ladies and gents, Malacanang Palace, let's welcome Ms. Junian Gilaran. Good afternoon, everyone. Please bear with me since this is my first time to speak in public, so medyo kinakabahan pa ako. Before I start, I would like to formally introduce myself again. I am Judy Ann G. Estimar, the Executive Director of Project Hope. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ipinagkaloob sa akin para makapagsalita ngayon sa inyong harapan. Isang napakalaking karangalan po para isang ordinaryong tao katulad ko na mabigyan po ng pagkakataon na makapagsalita po sa harap ng ating mga minamahal na government officials at mga partners. Ngayong hapon, gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko bago po ako naging parte ng Project Hope. Ako po ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. 10 po kaming magkakapatid at ako po yung pinakabunso. Akala ko po dati, yung normal na bahay ay yung container van. Kung hindi po kayo familiar doon, yung container van po, yun po yung shipping containers, yung steel na rectangle yung shape. Yun po kasi yung kinalakihan ko na bahay. Bare lang siya, walang kisame, walang CR. Hindi kasi namin pwedeng iparenovate kasi pinapatirahan lang din sa amin yun dati ng boss ng mama ko. Gayunpaman, sa kabila ng hirap ng buhay at sa awa at tulong ng Diyos, kahit naghihikaos kami noon, ay nagsumikap yung aking mga magulang na mapagtapos kami ng mga kapatid ko ng pag-aaral. At awa at tulong, nakagraduate din po ako at nakapagtrabaho sa iba't ibang private companies. Naging front office receptionist din po ako sa isang hotel, although hindi nga lang po halata. Kasi usually yung mga nagtatrabaho sa hotel, di ba, matangkad, maganda, yon. Kaya ako parang hindi obvious. At doon ko na-realize, sa 5 taon ko na pagtatrabaho, hindi pala sapat kung yung tanging source of income mo lang, naaasahan mo ay yung sahod mo. Wala namang masama sa pagiging empleyado, pero yun nga lang, kung meron kang malaking pangarap sa buhay, dapat maghahanap ka pa talaga ng ibang paraan. Kasi ako, syempre, bilang anak, yung pangarap ko talaga sa buhay, isa sa mga pangarap ko sa buhay ay makatulong at makabawi man lang sa mga magulang ko. At hindi ko yun nagagawa kahit na 5 taon akong nagtrabaho bilang empleyado. Kasi syempre, yung sahod ko before, 5,000, 6,000, sa panahon ngayon, parang hindi na siya kakasya, di ba? Sapat lang siya para makasurvive ako araw-araw on my own,
Tapos ni 5, hindi man lang ako makabigay sa parents ko. Kaya yun yung isa sa pinakamasakit na part para sa akin. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, maghahanap ako ng ibang paraan. Maghahanap ako ng pwede kong pagkakitaan. At dito na po pumasok ang Project Hope sa buhay ko. Isa po ako sa naging beneficiary ng Project Hope noong mga panahon na individual pa lang po, individual beneficiaries pa lang yung binibigyan nila ng free livelihood program. At sa ngayon, dahil sa tulong ng Project Hope, unti-unti ko na pong nabibigyan ng kaunting ginhawa sa buhay yung mga magulang ko, pati na din yung mga kapatid ko. Nakakatulong na ako sa kanila kasi aside sa pagiging empleyado, aside sa sahod, ay nagkaroon na din ako ng another source of income at yun po yung negosyo. At dito din po naisip ko na yung naging epekto sa akin ng Project Hope ay napakaganda. Napakalaking tulong ang naibigay nito sa akin. Kaya sabi ko, why not i-extend pa natin ito sa iba pang mga associations or mga government agencies na nagbibigay din ng opportunity sa mga urban poor. At dito ko po nakita ang PCAP, ang PCUP. Noong February 2023, ngayong taon lang po, nakipag-ugnayan po ako sa kanila, nakipag-set kami ng meeting and thankfully, naging open naman po sila sa pakikipag-partner sa Project Hope. And of course, naunawaan din po nila yung layunin ng Project Hope para sa ating kapwa at ang event po na ito will not be possible without their trust and support po sa Project Hope. And at the end of the day, kahit magkakaiba man po tayo ng political affiliation, I believe na iisa lang po ang layunin nating lahat at yun po ay makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kaya nga po yung tagline namin palagi sa Project Hope, we always say na mabuhay po ang lahing Pilipino. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat and good afternoon. God bless us all and to God be the glory. Thank you very much, Ms. Julian Estimar. And that is truly inspiring and we look forward sa mas marami pa pong buhay na matutulungan ng Project Hope through the help of the Presidential Commission for the Urban Poor. Now, ladies and gents, to let us know more about Project Hope, I will now introduce our next speaker. So he is awarded as a 2007-10 Outstanding Student of the Philippines, youngest call center director of Transcom Worldwide Incorporated at the age of 23, 2019 Entrepreneur of the Year and Crypto Developer of the Year for Southeast Asia and the Pacific, the chairman and the CEO of the Pure Wealth Group of Companies, the national director of Project Hope. Ladies and gents, let's welcome Dr. Philip Wen A. Bombita. Sige, thank you po Mama. Sana ba si Ken? Yung listahan ko ng papasalamatan natin, andyan na ba? Sige po, habang inaantay ko po yung listahan, I would like to greet all of you ng isang mapagpalang hapon po sa lahat ng ating mga guests. Karamihan dito ngayon ko lang po talaga nakita in person. Ako nga po, nahiya ako kanina, magkatabi kami ni Yusek. Sabi ko, ang popogi ng mga executive ng PICA, parang out of place kami, ano? Pero allow me this time to extend my gratitude. I hope andun na yung listahan natin. Malapit na. O, sige. So ngayon po, siguro para hindi tayo masyadong mag-ano ng oras, i-insert ko na lang in a bit yung listahan pag natapos na. So in behalf po ng Project Hope or Honest Opportunities for Philippine Entrepreneurs, in behalf po ng 80,000 plus beneficiaries na meron tayo sa buong Pilipinas at sa more than 1 million customers na sineserve po natin every single month, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming paanyaya na maka-attend po kayo dito sa Mabini Hall para po sa ginaganap natin or gaganapin na MOU signing sa pagitan po ng Presidential Commission for the Urban Poor at ng Project Hope. Maaring hindi ko nakwento sa inyo pero isa po ako sa na-conceptualize ng idea ng Project Hope.
because when I was in college, I was part of Gawad Kalinga. Kasi ang founder ng Gawad Kalinga, si Tito Tony Meloto, we came from the same high school, sa Negros Occidental High School. Years apart, he was valedictorian ng NOHS, I think 30 years before I even went into high school. So sa isang event po ng Couples for Christ na naimbitahan ako, kasama yung mga grupo ko dati sa Youth for Christ, nagkaroon po sila ng orientation, I think way back 2005, about establishing this parang social enterprise movement na ang pangalan niya po ay GK1MB, no? Gawad Kalinga, 1,000,000 Bayani. So when I was in college, every summer, pupunta kami sa kung saan lugar, tumutulong kami sa paggawa ng bahay. Ang problema, syempre, pag graduate mo, you will be bombarded with different priorities. Ayaw ko rin magtrabaho sa foundation kasi syempre, ang kita, pag nasa foundation ka, sabi nga nila, kita ng beneficiary, no? Hindi ka talaga uunlad at uusad ang buhay mo kasi syempre maliit lang din yung binibigay na honorarium at stipend. So when I work in corporate, sa isang malaking call center, isa sa mga naging boss ko is a volunteer for Habitat for Humanity. It's also a social enterprise, parang katulad din siya sa Gawad Kalinga. So parang doon nabalik yung drive ko and yung motivation. Sabi ko balang araw, siguro panahon na para yung Pilipinas magkaroon din siya ng isang programa na hindi lang nagbibigay ng pabahay, but most importantly, nagbibigay po ng pangkabuhayan. Ang sabi nga po nila, if you teach or if you give a person fish, he will live for a day. But if you teach a person how to fish, he will live for a lifetime. So ito po yung naging konsepto ng Project Hope na sa tingin ko po is very unique among different social enterprises sa buong Pilipinas. For the simple reason na kami po sa Project Hope, naniniwala kami na lahat po ay nagsisimula sa pangarap. Lahat po. Actually, ang pagiging mahirap, nakakamatay po kasi siya ng pangarap. Pag yung halimbawa, araw-araw, ang kaharap mo na lang ay bayarin sa kuryente, nag-iisip ka paano ka makatawid sa araw kasi wala kang pambili ng panghapunan, wala kang pambili ng pangalmusal, yung mga bagay na yan, nakakapatay po yan ng pangarap. Sa aming ginawang survey, kasi nag-survey din po ang Go Negosyo, actually ang Go Negosyo napakalapit po sa puso ko kasi in 2007, when I became part of the 10 outstanding students of the Philippines, ang TOSP kasi is under siya sa same foundation, under RFM Foundation. So si Sir Joey Concepcion, anak ni Jocon, nung panahon ng TOSP, kino-conceptualize pa lang ang Go Negosyo. And isa nga ito rin sa nag-inspire sa akin na balang araw pag nagkaroon tayo ng chance, papataruin tayo ng isang social enterprise na pakatulong din sa mga maliit na negosyante at sa mga urban poor. So isa sa mga paniniwala namin dun sa survey na nakuha namin is karamihan sa mga Pilipino na nasa urban poor areas, nasa squatters areas kung tawagin nila, karamihan sa kanila wala ng pangarap sa buhay. Sa ginawa naming survey, ang gusto lang nila mangyari, makatapos yung anak nila, kasi yung anak nila yung mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pero sila, on their own, yung nana, yung tatay, lola, tsaka lolo, wala na silang pangarap para sa sarili nila. Nakakalungkot isipin na ang Pilipinas, our people, our manpower ay binibida sa abroad. Pero bakit hindi natin kayang tulungan yung ating kapwa-tao para umasenso? So naisip namin na tayo, nagnenegosyo tayo, maikli lang naman buhay. I'm 37 years old, ang life expectancy yata ng Pilipino, hindi aabot 70 plus. Ibig sabihin, na-consume ko na yung kalahati ng buhay ko. So what better way to spend the rest of your life than by serving your fellow man? At ito po ang naging paniniwala namin sa Project Hope na kung saan man kami magpunta, ay dala-dala po namin ang bandila ng bansang Pilipinas. And sana ngayong hapon, sa kaunting discussion na gagawin ko po, ay magkaroon po tayo ng masasabi nating commitment na tulungan po ang ating bansa, lalo na po yung mga tao na hindi nila kayang tulungan yung kanilang sarili. Ako po naniniwala na yun po yung unang mandate, hindi lang po ng gobyerno, kundi ang mandate po ng lahat ng mga Pilipino na medyo nakakaangat sa buhay. Yung nabubuhay ka, hindi lang po para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Pero bago ako magsimula, I would like to grab this very momentous opportunity para siyempre pasalamatan po ang lahat ng nag-organize ng event na to. Simula February
until ngayon, no, na finally nagkaroon tayo ng launching. Alam ko po napaka-busy ng lahat, especially yung ating men and women from the support team ng PCAP. Pero despite of this, na-pull off po natin yung ating event. So allow me to give my utmost gratitude, unang-una syempre sa ama ng PCAP, kay Yusek Elpedio Jordan Jr. Sir, thank you so much for organizing this event and welcoming us dito po sa Malacanang Palace. Of course, kay Commissioner Andre Nicolo Tayag. Sir, Attorney, magandang hapon po sa inyo at salamat po. Kay Commissioner Ray Galupo. Sir, kung saan ka man po. Ayan. Okay. And kay Commissioner Remedios Chan and kay Commissioner Paulo Guangco. Maraming salamat po sa inyo, mga sir at mga ma'am, sa inyo pong effort na matulungan po ang mga maralitang tagalungsod. At syempre, ang atin pong mga kaibigan sa Philippine Councilors League, isa po sa pinakamalaking partner ng Project Hope. Syempre, magsimula ako sa ating kaibigan all the way pa po from Negros, councilor po ng the beautiful town of Moises Padilla, Councilor Beauty Nazareno. Ma'am, maraming salamat po sa pag-attend ninyo. At syempre, ang ating ever-dynamic po na kaibigan galing naman po sa lungsod ng Valenzuela, kay Councilor Gerald Galang. Sir, thank you so much sa pagpapaunlak po sa aming invitation. At syempre po, ang atin pong Secretary General ng Philippine Councilors League, galing pa po sa Olongapo. Salamat po sa pagpunta, Ma'am Gina Perez. Ma'am, maraming salamat ma'am sa pagpunta po. At syempre, recently lang sila nag-contact sa amin, pero talagang very interested sila na makuha po ang partnership din sa Project Hope para magkatulungan kami. I'd like to thank also, hindi ko lang alam anong designation, but from Bambuhay, si Mr. Mark Sultan Herbosa. Ay, hello sir. Ayun po. At syempre, isa po sa supporter natin sa Calabarzon, na talaga po nung pumunta kami doon, nung nag-launching po tayo sa Kabuyao, talagang lahat po ng pwedeng ibigay sa amin, binigay na. Kulang na lang po, bigyan kami nung Tagaligo. No? So maraming salamat po sa head po ng PESO. EA ka na pala ngayon, sir. Sorry po. Executive Assistant po ni Mayor Hain. Sir Carlo Hain from Cabuyao City. Sir, maraming salamat po. And of course, kasama niya rin si EA Michael Camba. Ayun. Mga sir, maraming salamat. At syempre, hindi po kumpleto kung wala po yung ating mga national partners. Ang mga kumpanya po na ang adikain ay katulad din po ng Project Hope na makatulong po sa ating mga maralitang tagalungsod sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga libreng negosyo, pagpapautang sa kanila, at pagbibigay po ng iba't ibang support sa atin pong mga launching sa buong Pilipinas. So first, I'd like to greet and to thank ang atin pong representative galing po sa Bank of the Philippine Islands or BPI, si Mr. Joseph Holgado. Sir? Ayun. Maraming salamat po sa pagpunta. And of course, ang chairman po ng Polaris Group, si Captain Romulo Sale. Sir? Ayun. Hello, sir. Good afternoon po sa inyo. And of course, ang atin pong partner sa Eastern Visayas, sa City of Tacloban, ang president po ng Chiquillo Group of Companies, Mr. Christian Chiquillo. Magandang hapon po sa inyo, sir. And of course, ang nagpo-provide po sa atin ng software para po sa taxation, sa computation ng tax ng atin pong mga MSMEs. Sila po ay galing po sa eTax. This is a software platform that provides taxation solution para po hindi na po mahirapan, hindi na po mano-mano ang pag-compute ng tax. I'd like to thank and to welcome si Ms. Anjaneth Esquadra, ma'am, sa eTax. Ayun po. And of course, si Ms. Hannah Jane Siva, kasama rin po sa eTax. And of course, si Ma'am Ria Sablon, ang CEO po ng eTax. Maraming salamat man sa pagpunta. And of course po, si Mr. Antonio Reiteran, ng Resonance, ang president po ng Resonance Company. Ayun. Sir, maraming salamat po sa pagpunta.
And of course, ang atin po mga kuya, no? Ang isa po sa napakalaking partner natin sa Project Hope, ang executive representing po ang the Fraternal Order of Eagles, ang National Executive Vice President, Kuya Ronald De Los Santos. Kuya, maraming salamat sa pagpunta. At syempre si Kuya Boying, Elpidio Arganyosa. Kuya, maraming salamat sa pagpunta. At syempre, iba pa nating mga partners from Batangas Premium. Sila naman po yung magpo-provide ng another type ng business natin, which is po mga frozen food. Kanila pong dinadala ang masarap na frozen food galing po sa lalawigan ng Batangas. I'd like to thank and to welcome ang dalawa po sa kanilang executive. Unang-una po si Mr. Nico J. Landicho. Sir Nico, maraming salamat po. And si Ma'am Wena Opeña, ang CEO po ng Batangas Premium Foods. And of course po, ang sa partner po natin sa assets, okay, si Mr. Ronald Dimiton, ang kanilang pong president. Sir, maraming salamat sa pagpunta. And ang kanya pong, I suppose, Mrs. niyo po, sir, si Ma'am Evangeline Dimiton, ang vice president po ng assets. And of course, ang atin pong partner sa creatives, galing pa po sa napakagandang lungsod ng Iloilo, mga kababayan natin, si Mr. and Mrs. Ravi J. Prevenido and si Mrs. Maryvic Prevenido, ang CEO at chairwoman po ng Through the Glass Creatives. At of course, galing po sa GST, isa rin pong corporate partner natin, si Miss Nicole Salazar, ang kanila pong Chief Executive Officer. Hello po, sir. Ayun. Sige, can we proceed sa next slide po? Sige. Ngayon po, bago ako magsimula, gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging vision ng Hope in the past 3 years that we have been operating. At yun po yung pag-i-improve ng negosyo at livelihood program gamit po yung tatlong bagay. Consumer data, machine learning, at saka artificial intelligence. Kasi po, dun sa ginawa namin na survey way back 2019, nung hindi pa po kami gumawa ng Project Hope, pinag-aralan namin, bakit ba karamihan ng livelihood program pumapalya? Nagsispend ang gobyerno billions of pesos every year, pamimigay ng capital sa negosyo, pero bakit hindi pa rin nagbabago ang buhay ng maraming Pilipino? As we have discovered, meron pong kulang. Maganda yung objective ng livelihood program, pero at the end of the day, hindi po sila gumagamit ng technology para po ma-improve yung resulta. So sabi namin, para maiba yung sa Project Hope, kailangan makafocus tayo sa tatlong bagay para ma-improve natin ang resulta ng livelihood. Hindi naman po kami ang gumawa ng livelihood program, kasi hindi pa ako pinanganak, meron na pong livelihood program yung gobyerno. However, isa po sa bagay na ginawa namin ay baguhin po kung paano po siya ini-implement. At yung pagbabago na yon sa paniniwala namin ay magsisimula po sa paggamit ng consumer data, machine learning, and artificial intelligence. Medyo high-tech kung atin pong talagang iisipin, pero in our age of technology, especially po after ng pandemic, yung mga tao po ay napalapit sila sa tinatawag natin na e-commerce. Dati kasi way back 2018, pag sinabi mong e-commerce, yung mga tao, scam yan kasi hindi ko nakikita. Pag sinabi mong e-commerce, mahirap pagkatiwalaan kasi syempre hindi mo nakikita yung kausap mo sa likod. But kung meron man pong isang bagay na naidulot yung pandemic, yun po ay ang mapalapit ang tao sa mga tinatawag natin na e-commerce platform at online shopping. At ito po ang naging backbone sa likod ng Project Hope na magamit natin yung mga emerging technologies para po ma-improve ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Sige po, next. So I'd like to share with you yung parang maikling history po kung paano nagsimula ang Project Hope. So in May 2020, sinimulan po namin yung pagpapatakbo ng Project Hope sa isa pong maliit na barangay sa Cebu City. So simula po doon, May 2020, after 1 year, in June 2021, gumawa po tayo ng sarili nating brand ng bigas na ang pangalan po niya ay Rice. Kasi ganoon po ang spelling ng rice sa Bisaya, R-A-Y-S, no? So yun po ang spelling ng rice sa Bisaya, and tayo po yung nakagawa sa isa sa pinakamurang variant ng bigas sa buong Pilipinas, second only to NFA, na ang presyo po niya ay 750 pesos every 25 kilograms.
2021 pa yon, no? Pero ngayon, 2023, napakahirap na po i-achieve yung 750 na preso, no? March 2022, sinimulan po natin ang paggawa sa atin pong 21-in-1 business franchise system na ito po ngayon yung pinamimigay natin sa atin pong mga beneficiaries sa iba't ibang parte ng Pilipinas. And noon pong December 2022, nagkaroon po tayo ng panimula sa atin pong partnership with the local government unit. Ang pinakaunang naging partner po natin is ang lungsod po ng Quezon City under kay Mayor Joy Belmonte. At simula po noon ay napakarami na po ng mga probinsya, lalawigan, lungsod at munisipyo na nalibot po ng Project Hope. And noon nga pong June 2023 sa lungsod po ng Davao, ay nagkaroon po tayo ng chance para magkaroon po ng presentation sa Philippine Councilors League para po sa ating partnership. And ngayon lang pong September 2023, nagkaroon po tayo ng final meeting sa ULAP. Yung ULAP po stands for the Union of Local Authorities of the Philippines. Under po sa ULAP ang PCL, ang Association of Barangay Captain, Young Legislators Movement, Mayor's League, Vice Mayor's League. Under po yan kay Governor Dax Cua ng lalawigan po ng Quirino. So isa po sa pag-usapan namin na aside po sa PCL ay magkaroon din po ng partnership si Project Hope sa lahat po ng governors, mayors, down po sa barangay at sa sangguniang kabataan. So by God's grace, in the months to come, isa po yan sa mga upcoming event natin na magkaroon po tayo ng MOU signing with ULAP. So tomorrow naman, ano naman po yung istorya na gustong ibahagi sa inyo ng Project Hope. So November 8, that is 2 days from now, magkakaroon po tayo ng launching sa second largest city ng Pilipinas. Yan po is under sa City of Manila, ang atin pong launching, that's 1 p.m. And on November 10, by the special request, of course, ng Office of the President, magkakaroon po tayo ng final planning para po sa launching ng Project Hope sa lalawigan po ng Ilocos Norte. So ang atin pong planning ay gaganapin po sa Coron, sa lalawigan po ng Palawan. And by December 2023, we expect to have our launching sa lalawigan po ng Quirino, under po kay Governor Dax Cua, ang presidente po ng ULAP. And by January 2024, ang atin pong first event will be the launching po sa mga retired officers ng Bureau of Jail Management and Penology, or BJMP. And by February 2024, nakapaskil na po ang ating launching with the General Accordia under po sa Philippine National Police sa Krame. And by March 2024, under po sa Bureau of Fire Protection. By April 2024, pinaunlakan din po yung ating programa ni Vice President Sara Duterte. So we will have our launching with the Department of Education. And lastly, to cap off the 2024 calendar, sa May po is launching natin under po kay General Browner sa buong hukbong sandatahan ng Pilipinas sa Camp Crame. So isa po sa mga reason na pinapakita ko po sa inyo yung mga bagay na to kasi gusto ko pong ibahagi sa inyo na hindi po tayo nag-iisa sa atin pong adikain na makatulong po sa ating mga maralitang Pilipino. Maaring sa tingin natin, baka si Project Hope lang o tsaka si PCAP ang gustong makatulong. Hindi po. Sama-sama po tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Sabi nga po kanina ni Judian, hindi lang po mga politiko, hindi lang po taga-private sector, and regardless po sa ating political affiliation, regardless sa kulay or sa tawag nila sa inyo sa social media, at the end of the day, tayong lahat po ay Pilipino. Isa po sa mga natandaan ko nung nagkaroon po ng launching ang Gawad Kalinga, 20 years ago, fresh graduate po ako nung college. We have to love our country because this is the only country we have. At the end of the day, mamatay ka man, Pilipino yung dugo mo. So wala kang obligasyon kung di mahalin mo yung bayan mo at ibigay mo kung ano yung meron ka para makatulong sa ibang tao. At pinapakita ko po sa inyo ito kasi gusto ko pong maalala natin na marami pong mga organizations at mga partners natin ang naniniwala po sa gobyerno ni President Marcos at sa kanyang adikain na makatulong po sa maralitang Pilipino. Isa nga po sa mga resulta ng kanyang interview, nung tinanong siya ng Philippine Inquirer, kung ano daw po yung kanyang gustong maalala ng mga tao pag wala na siya.
Ang sabi po ni Presidente Marcos ay gusto niya pong maalala siya na tumulong sa mga ordinaryong Pilipino. At in line with that, gusto din po namin na kung tayo lumipas na ay maalala niyo sana ang ating programa na tumulong po sa mga tao na wala pong kapasidad na tulungan yung kanilang sarili. At dahil po sa ating adhikain, napakarami po ng mga nakuha nating updates and Gab, yung isang slide, sir, yung ang pangalan po niya ay may meron pong final sa dulo. Kasi ito, lumang slide po ito. Sa USB ko. Ayun, kasi may inad lang ko dyan na update. Yung merong final, pick up Malacanang final. Ayun po, ay hindi po ba siya nag-ano? USB ko ba yan? Yung may final po ang dulo niya. Ayan. Ay, hindi siya nababasa. Ay, sayang naman. Ano? Sige, okay na lang, sir. Balik mo na lang doon. Sayang, ba't hindi siya nababasa, no? Sige, sir, pabalik na lang doon. Sige po. Aagawin ko lang muna yung eksena. Meron kasi ako itong in-insert na isang slide. Si Project Hope po for next year ay magkakaroon po tayo ng upcoming partnership with Google and TikTok. Isa po yan sa mga inaabangan natin na malaking partnership para po makatulong sa ating mga kababayan na magamit po nila yung e-commerce platform ng Google at sa TikTok naman po ay maturuan sila kung paano po sumayaw. Magagamit nila yung TikTok para po sa pagmamarket. No? Kasi ang TikTok ngayon, they are transitioning from a creative platform into something na pwede pong magamit ng mga negosyante para po mag-upsell ng kanilang product. And by June 2024, isa po sa mga update na meron ako dyan is makukuha po natin yung isa sa mga investment from abroad amounting to $30 million. Nakatanggap po kami ng confirmation about the finality of our deal sa San Francisco. And I promise na hindi lang po ito yung investment na makukuha natin, but much more to come. So, God willing, sabayan po natin at tulungan natin ang PCAP at ang Project Hope para po mas marami pang mga Pilipino ang mabigyan po natin ng trabaho. Sige sir, yun na lang. Yun na naman yung in-insert ko. Sige po, doon po sa slide number 5. Ayon. So, sa panahon natin ngayon, dalawang malaking problema po ang kinakaharap ng ating bansa at ito nga po ang nagtulak sa Project Hope para po gumawa ng aksyon. Kasi parang ayaw namin na umupo na lang, na tumingin ka lang at wala ka pong ginagawa. So ang pinakaunang challenge na nangyari sa atin na until now inandun pa rin is yung persistent po ng COVID-19 pandemic. Ang COVID-19 pandemic, nagbunga po siya ng napakaraming unemployment and especially mga closure po ng mga negosyo. At isa nga po sa naapektuhan is yung atin pong kooperatiba sa Cebu, ang ating dalawang cooperative, ang consumers saka ang credit cooperative. Napakarami ng mga nawala ng trabaho, napakarami ng umutang na hindi na nakabayad kasi nalugi ang negosyo. Pero ganun pa man, kahit po meron tayong encounter na napakaraming challenges pagdating po sa pamumuhay natin sa araw-araw, ang sagot po ng Project Hope dyan ay ang atin pong dalawang programa na kung kanina po siguro nakaloop na po ng ilang beses yung ating video, yan po ay ang pagpo-provide po ng free businesses sa atin po mga beneficiaries, pero may kalakip po yan na training sa kanila. Kasi ang isa po sa maling konsepto ng mga tao pagdating sa negosyo is kapag meron kang capital, okay na. Pero hindi po okay yun mga kasama. Kasi ang negosyo po, para maging successful ka, pinag-aaralan po kasi yan. No? Kaya nga po meron silang tinatawag na kurso business management. No? Pero actually, majority po ng mapag-aaralan mo sa negosyo, hindi mo siya makukuha sa eskwela. Ako po, I came from the medical field, hindi ko po linya ang negosyo, pero masasabi ko po na 98% nung nagawa ko sa negosyo, based po sa experience. So ginawa namin kasi 90% ng mga beneficiaries po na binibigay kay Project Hope, wala po silang formal na training pagdating sa negosyo. So yung akala nila, eto, meron na akong bigasan, may capital na ako, yayaman na ako. Actually, hindi po kasi ganun eh. Realistically speaking, hindi po kasi ganun yung tamang pagninegosyo. Pwede kang manegosyo na capital lang, pero isang bagay na assurance ko sa'yo,
3 months after, malulugi ang negosyo mo. Yan nga po ang sabi dun sa survey ng DTI na 93% ng mga nagsisimulang na negosyo, 6 months pa lang, ang negosyo nila non-existent na. Bakit po ganun? Because wala po silang formal training. Kasi ang negosyo, kailangan po merong formal training sa taxation, sa creatives, sa sales, sa marketing. Kasi pag hindi mo po siya pinag-aralan, kahit pa po bigyan ka ng 100,000 pesos na capital, hindi po mababago ang kapalaran mo. So hatid po namin ang isang libreng business scholarship sa pakikipagtulungan po sa TESDA at ang pangalan po niya ay HINEL. No? It stands for the Hope Institute for Entrepreneurial Leadership na lahat po ng ating mga beneficiary ay pumapasok po sa ating training program para po sila magkaroon ng formal knowledge pagdating po sa negosyo. Kasi ang isang negosyante na hindi nag-aaral is 100%, meron siyang 100% assurance to fail. So para po mapababa natin ang failure rate, kailangan po lang pag-aralan yung atin pong binibigay na negosyo. Sige po, kasunod. Ngayon, ang second challenge na na-encounter natin just recently is yung inflation. At ang epekto nga po ng inflation is yung pagtaas po ng presyo ng mga basic commodities. Dahil nga po doon, ang bigas na ating binibenta simula 750, nag-900, nag-1,050. Hanggang po, umaabot na po 1,500 sa Cebu, ang 25 kilograms. So wala naman tayong pwedeng magawa doon kasi ano ba yung magagawa mo para maibaba mo yung supply? So the government has been doing, what the government has been doing is to provide subsidy. However, hindi po siya long-term solution. So nag-isip kami, nung nakaraan pong mga 3 buwan, paano ba tayo makatulong? Kasi wala na ngayong COVID, ito naman, mas malupit, inflation. Ang 1,000 pesos mo, hindi na siya makabili ng isang sako ng bigas. Dati kasi, way back 6 months ago, yung 1,000 pesos mo, makabili ka pa ng 25 kilos, ano? Ngayon, ang 1,000 pesos mo, siguro mga kalahati na lang yung pwede mo mabili. So ano ba yung solusyon na naisip natin? So good thing, kasi dahil sa Project Hope, hindi po tayo tumitigil sa pag-iisip, napag-isipan namin na para po maka-rise up tayo sa challenge at maibaba natin ang, hindi man maibaba ang presyo, kundi makaprovide tayo ng additional income sa atin po mga beneficiaries at sa ating mga customers, ay proud po namin na inihahandog ngayong hapon ang atin pong 2 bagong programa para po sa ating mga urban poor and sa mga urban poor organization. So ano po yung 2 programa na to na kasama po ng ating free negosyo at ng ating free scholarship? So ang 2 programa na to, ang pangalan po ng una ay PULP at ang pangalan po ng pangalawa ay CCB. So para maintindihan natin, ang PULP po tsaka ang CCB, kinokonekta niya po ang iba't ibang mga negosyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa buong mundo at kinokonekta niya po ito sa mga iba't ibang customers. So from businesses abroad and locally, kinokonekta po niya sa mga local customers natin at sa ating mga beneficiaries para makaprovide po tayo ng value for money. Kasi ang karamihang tanong ganito, sa isang area, ilan po ba ang pwede nating bigyan ng negosyo? Sabi natin 100. Pero sa 100 na yon, kalahati lang talaga magpapatuloy doon sa binigay natin na negosyo. Kasi ang pagpapatakbo ng negosyo, meron kasi siyang involved na effort eh. Hindi po siya madali, Meron siyang involved na effort at kailangan siyempre tutukan mo yun para makapagpatakbo ka ng negosyo mo ng maayos. Ang tanong, yung mga hindi nagdinegosyo, yung sabihin natin na mga customers lang na bumibili ng product, paano natin sila matulungan? So dito po papasok yung ating programa na hindi lang po tayo magfo-focus dun sa mga binigyan natin ng negosyo, kundi pati po sa magiging mga customers nila. So papaano po yan? So ang PAL po, or yung isang program na meron tayo, yon. So ang PAL po is a program na ginawa po natin para sa mga MSME, mga kooperatiba, urban poor organizations, at sa lahat po ng mga businesses na nagkikater po ng mga customers. So yan po ang PALP, no? So tandaan natin, ang keyword dyan is program para po sa mga business owners. Tapos, kapag yung isa pong negosyo ay enrolled po siya sa PALP, ibig sabihin, ang kanya pong business ay na-enroll po sa ating programa, pwede po silang mag-issue ng sarili po nilang cashback card. Para mag-gets natin yung cashback card na to, para po siyang katulad ng SM Advantage Card.
na kapag yung negosyo, alam ba, maliit na bakery, nag-enroll po siya sa ating PULP, no, sa ating programa, pwede po sila mag-issue ng sarili po nilang loyalty card or what we call as advantage card. So, ito pong card na to, kung meron po nito ang customer, pwede niya pong ma-convert sa cash yung kanya pong mga resibo. So, isa po yung magandang kasi sabihin natin, bumili po siya sa SM nung groceries na 1,000 pesos, 10% until 25% po ang pwede niya pong makuha na cashback mula po sa kanyang resibo kung meron po siya ng ating cashback card. So ito po mga cashback card na to, pwede po nila itong makuha sa atin po mga partner na MSME or in the case of PCAP, doon po sa ating mga partner na PCAP organizations, no? Or sa mga urban poor organizations. Ngayon, ang kagandahan po dito sa ating sa ating cashback program kasi more than 100,000 receipts po sa buong Pilipinas ang pwede po nilang pagkuhanan ng cashback. So kasama po diyan ang nagbayad sila ng bill sa kuryente, sa Meralco, nagbayad sila bumili sila ng mga produkto ng Century Canning, ng Nissin, ng Rubina, ng Pure Foods, ng RFM. Lahat-lahat po, no? Halos lahat po ng mga consumer products na binibili ng mga tao sa grocery, sa Tiangge, basta po meron lang resibo, ay pwede po nilang pagkuhanan ng cashback. So we expect na sa cashback program, magkakaroon po ng additional na kita ang every household. Hindi lang po yung ating mga beneficiary, but every household, about 2,000 to 4,000 pesos per month na extra income, depende po sa kanilang consumption. So this is the first ever program sa buong Pilipinas na ang pwede mo pong mapagkuhanan ng cashback ay ang resibo po galing sa iba't ibang establishment sa ating bansa. Kasi normally, pag ikaw po ay bumili ng SM Advantage Card, hindi mo kasi magagamit yung SM Advantage Card mo sa Robinsons. Bawal. Pag bumili ka naman ng Robinsons Card, hindi mo siya magagamit sa Philippine Airlines. Kasi hindi sila magka-partner. Pag kumain ka sa Jollibee, wala ka namang makukuha na points doon. Pero, sabi nga po ng paborito kong pelikula, yung Lord of the Rings, no? Parang one ring to rule them all. No? Yung sa atin naman, one card to rule them all. Bakit? Kasi kapag meron po silang cashback card, ay pwede po nilang mapagkuhanan ang more than 100,000 receipts sa buong Pilipinas. Kasama dyan ang resibo ng Shopee, resibo ng Lazada, gasolina sa Petron, bumili sila ng chorizo, tosino, at kung ano-ano pa pong mga iba't ibang produkto. So ito pong cashback program na to, dati is only implemented sa amin pong kooperatiba sa Cebu. But upon the request ng ating pong mga partners, we are proud na ngayong araw na to, we will launch our CCB 2023 sa buong Pilipinas kasama po ang Presidential Commission for the Urban Poor. So ang kagandahan dito kasi mas malaki po ang kanyang conversion versus po sa SM at sa Robinsons, no? At sa lahat po ng kasi sa atin po ang 300 points is 308 pesos. So sobrang sobra po siya ng 8. Kasi normally sa SM at saka sa Robinsons, ang kanila pong conversion 300 points, 300 pesos. So bawat resibo na kanila pong ipapasa sa atin, meron po yung corresponding points at ang points na yan convertible po yan sa cash. So, 300 points is 308 pesos. Ayun. Sige sir, sunod po natin. So, ang CCB po, or ito pong ating pang-apat na programa, kasama po ang PCAP, ay nakafocus po ito mga kasama sa consumption. So, kahit hindi po sila mag-business, basta po bumibili sila ng product at nagpapasa po sila ng resibo, ay pwede po silang makakuha sa atin ng income kahit kakaunti. Ang good news ay ang points na yan, convertible sa cash or convertible po sa product. So maaring i-convert nila yon sa 5 kilo ng bigas, or din naman kaya sa mga babae, mga pampaganda, or din naman kaya sa mga lalaki, yung mga pampapayat. No? So yun, pwede po na i-convert yung kanilang points into cash or products. Sige po. So ngayon po, para sa mga programa para po sa PCAP, ito po yung dalawang bagong program natin, aside po sa livelihood natin, ila-launching po natin yung PULP, no? O yung atin pong program para sa mga MSMEs. At syempre po yung ating programa para naman po sa ating mga beneficiaries na ang pangalan po niyan ay CCB. So ito po, matagal namin pinag-isipan kasi hindi po talaga namin minamarket yung dalawang program na to outside of our cooperative. Sana. Kasi may system po ito,
may kaukulang cost sa development, sa server, ganun po, no? May bayad po siya, supposedly. No? However, dahil po medyo malakas sa atin yung pickup, we are proud to say na ngayong araw na to, ilalaunching po natin ang program na wala pong bayad sa buong Pilipinas. Sa lahat po ng mga beneficiaries na ibibigay po sa atin ng pickup, no, yung mga organizations na na-accredit sa inyo, sir, tama, no? Kasi bago ka yata I've learned na bago ka maging urban poor organization, they have to undergo an accreditation process. So, basta po meron silang certificate, accredited sila, ay pwede po natin silang bigyan ng atin pong dalawang program, ang PULP at ang kanila pong mga urban poor beneficiaries, bang tawag din, sir? Ang urban poor beneficiaries ay pwede po nating ma-enroll sa atin pong cashback program. Don't worry kasi magpo-provide po kami ng technical training kung paano po magiging rollout nito in the upcoming days, no, kapag nakabalik po yung ating core team sa Cebu City. So all in all, 4 po na anti-poverty program ang ibibigay po natin sa mga magiging beneficiaries po under sa PCAP at sa Office of the President. Yun po ay ang commodities cashback, yung atin pong pera sa resibo na pwede po silang kumita sa pamamagitan lang po ng pagkukonsume ng ating product. At syempre, ang atin pong free negosyo program, ang ating scholarship for business owners, at ang atin pong programa para po sa ating mga MSMEs. So ito pong 4 na programa na to, we are hoping and we are praying na makatulong po sa maraming Pilipino na mabuhay po ang kanilang pangarap. As I mentioned po sa simula ng aking pagsasalita, isa po sa napakalaking problema sa Pilipinas ay hindi lang po ang kakulangan sa kapital, kundi ang kakulangan po ng pangarap sa buhay. This is the reason why maraming Pilipino ang ayaw na pumangarap. Kung ano na lang binibigay sa atin, tanggapan na lang natin, na ito na lang yung magiging kapalaran natin sa buhay. Pero kami po naniniwala sa Project Hope, and kaya nga po Project Hope ang nilagay namin na pangalan, na habang ang isang tao ay buhay, meron po siyang pagkakataon para mabago yung kanyang buhay. And sana, ang pagkakataon na yon ay tayo po ang mag-provide nung chance. Hindi lang po sa ating mga sarili, kundi sa bawat Pilipino na nangangarap at gusto pong umasenso sa buhay. After all, isang bansa at isang diwa po yung ating ino-observe every single day, at yun po ay makatulong tayo sa ating mga kababayan na hindi po nila kayang tulungan ang kanilang sarili. So with that, nagpapasalamat po kami sa PCAP, Presidential Commission for the Urban Poor, at sa lahat po ng mga umattend at nakilahok sa atin pong event. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang lahing Pilipino, and to God be the glory. Thank you very much. Once again, Dr. Philip Wen Bombita. Maraming salamat po for introducing Project Hope to the Philippines. Isang malakas na palakpakan po for both Project Hope and PCAP. All right. So ladies and gents, now at this point, may we invite again Doc Philip for the next part of our program. And we would also like to invite here on stage Ms. Wena Opeña, the CEO of Batangas Premium. May binigay kasi sa atin na sponsorship si Honor, ano? And binigay natin ito sa Batangas Premium. Sila po yung ating company partner sa Batangas na nagsusupply ng mga masasarap po na frozen food from Batangas, no? So as one of our partners, pumili po kami ng nakita namin na innovative system, at dahil ayaw naming ibenta yung binigay sa amin ni Honor na sponsorship, ibibigay na lang namin sa CEO po ng Batangas Premium. Sir Jared? Okay. So ito pong binigay sa atin ni Honor na cellphone, galing pa po sa China, no? Honor Magic VS, no? So isa po itong foldable smartphone, and sana po ay magamit po ninyo sa inyo pong negosyo sa Batangas at makatulong para mas marami pang Pilipino yung ating maabot. Sige ma'am, thank you po. Sir Jared? Kasi, ayun. Siguro baka pagpa-picture. Dito siguro, sir, sa stage. Ayun. Sige po.
Muli po, maraming salamat. And through this project po, ito ay mag-open din ng opportunities to all entrepreneurs across the Philippines. All right. Now, before we move on po to the ceremonial signing, let's all watch this video from the Presidential Commission for the Urban Poor. In its continuous efforts to fulfill its mandate under Executive Order Number 82, the Presidential Commission for the Urban Poor, or PCUP, is coordinating with different government and non-government organizations for the various activities and services related to the urban poor sector. Further, the PCUP continues to undertake social preparation activities related to asset reform, human development and basic social services, as well as employment and livelihood for urban poor communities and organizations, as stated under Executive Order Number 69. To strengthen the Commission's mandate and functions, the PCUP is entering into an agreement with Project Hope, or Honest Opportunities for Philippine Entrepreneurs, to provide a free livelihood program and sustainable income to aspiring Filipino entrepreneurs who lack the capacity to generate their own business capital. Therefore, today, November 6, 2023, at the Malacanang Palace, the PCUP and Project Hope is formally signing a Memorandum of Understanding to undertake the following. Both parties affirm their cooperation to identify Project Hope livelihood beneficiaries and empower them for individual success. Project Hope commits to assess the endorsed beneficiaries for the turnover of the Hope Livelihood Program, provide trainings and product support to all beneficiaries, and manage the overall Project Hope Livelihood Program to ensure its success. In turn, the PCUP commits to identify and endorse Project Hope beneficiaries to the latter and organize the formal launching of Project Hope with the endorsed beneficiaries as a sign of support in their new livelihood business endeavor. And now let's hear the message in behalf of the Senate of the Philippines, Senator Bongo. Good day to all of you. It is with great pleasure and enthusiasm that I join you today for this significant event, the Memorandum of Understanding ceremonial signing and turnover of free business franchise activity, which marks an exciting collaboration between the Presidential Commission for the Urban Poor, PCUP, and the Project Honest Opportunities for Philippine Entrepreneurs, or Project Hope, FDN Trading Incorporated. First and foremost, I would like to commend the PCUP under the Office of the President for its unwavering commitment to uplifting the lives of our fellow Filipinos living in urban poor communities. The PCUP has been at the forefront of advocating for the rights and welfare of urban poor, and their dedication to creating opportunities for economic empowerment is truly commendable. Today, you gather to witness the formalization of a partnership that holds the promise of transforming lives. The concept of providing free business franchises to members of the urban poor communities is not just an initiative, it's a pathway to economic independence, dignity, and hope. May this partnership between PCUP and Project Hope be a shining example of what we can achieve when government and private organizations come together with a shared vision of improving the lives of our fellow Filipinos. Thank you, and may this initiative bring forth
a wave of prosperity and transformation in our urban poor communities. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Senator Bongo. And of course, with the joint efforts of both the Presidential Commission of the Urban Poor and Project Hope, we know that we can change lives. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. And thank you very much again for gracing your time with us today. And now, ladies and gents, the moment we've been all waiting for has arrived. We will now witness the ceremonial signing of the Memorandum of Understanding. With us in front is our PCUP Chairman and CEO, Yusek Elpidio R. Jordan Jr., our National Director of the Hope Project Trading Federation Incorporated, Dr. Philip Wen Bombita, our PCUP Commissioner, Attorney Andre Nicola G. Tayag, and of course, the National Director for Operations of Project Hope, Mr. Jim Estimar. Palakpakan po natin sila. And while we are officially sealing the agreement, we would like to share with you the highlights about Project Hope. The owner of the largest social enterprise YouTube channel in the Philippines, Project Hope also is the fastest growing and most innovative social enterprise in the Philippines. At the front of implementing anti-poverty programs, the most trusted and beloved livelihood program opportunity in the country, and a proud member or partner of the government in nation building. Ladies and gents, isang malakas sa palakpakan. And we are looking forward to more successes of Project Hope Foundation Incorporated together with the Presidential Commission for the Urban Poor. Let's please give each other a big round of applause. Everybody in this room, everybody who supported this project, all of our partners is already part of this history. And we know that there's going to be a lot of lives that we are going to change. And now at this point, we will have a photo opportunity with all the people behind the success of this ceremonial signing. May we invite here in front Commissioner Ray Galupo, please. How about the representatives of Commissioner Ray Galupo, please? Do we have any in the room? All right.
All right, how about Commissioner Paulo Guanco? All right, Councilor Beauty Nazareno. Thank you very much. Now let's call Honorable Councilor Gerald Galang from Valenzuela City. Sir, congratulations. Thank you very much. Now, Honorable Councilor Gina Perez. From Cabuyao LGU, Executive Assistant Carlo Hain and Executive Assistant Michael Okamba. And we are also blessed to have our partners. Let's begin with Mr. Joseph Holgado, the unit head of BPI. Our Polaris Chairman, Captain Romulo Salle. From Chiquillo Group of Companies, Mr. Christian Chiquillo.
Now let's call our partners from ETEX. Our ETEX Sales Executive, Ms. Anjanette Esquadra. Our ETEX S&M Executive, Ms. Hannah Jane Siva. And ETEX CEO, Ms. Ria Sabalon. Now let's call Mr. Jello Paner from GK Group of Companies. Now let's call the Resonance President, Mr. Antonio Reitiran. From Philippine Eagles, let's call Mr. Ronald De Los Santos, the EVP. And Mr. Elpidio Argonoza. Now let's call our partners. From Bambuhay, Mr. Mark Sultan Gervasa. And now our partners from Batangas Premium, the COO, Mr. Nico J. Landicho, and the CEO, Ms. Wena Opena. Our partners from Assets, Mr. Ronald Demiton, the President, and Ms. Evangeline Demiton, the Vice President. Our partners from TTG, Through the Glass Creatives, Mr. Ralph J. Prevendido, the CEO, and Ms. Mary Vic Prevendido, the Chairwoman.
And our partners from GST, International Education and Visa Consultancy, Ms. Nicole Salazar, the CEO. Mr. Nicole Salazar, apologies. Our partner from Lonely Owl, the CEO, Mr. Aaron Wang. May we invite here on stage the directors of Project Hope, please? The directors of Project Hope. Thank you very much for flying all the way from Bacolod and Cebu. For this memorable occasion. May we now invite all the officials from the Presidential Commission for the Urban Poor. So again, maraming salamat po for gracing your time with us today. The program isn't all right. So before we move on to the next part of our program, muli maraming salamat po to our partners, Kyrie Skincare and Nail Lounge, Travel and Tour Services, Ocean Breeze, JR3CM International Travel and Tours Corporation, eTax Point Software Solutions Corporation, Batangas Premium, Polaris Top Marine Services Corporation, ASEAS Corporation, TTGC Through the Glass Creatives, GST International Education and Visa Consultancy, AEI, Aquilan Golden Group, Mountain Top Coffee Beans, Chef Chateau, The Fine Dining Guardian, Tala Point, Bosria, Evian Hotel and Resorts, Tapi Taxpayers Alliance of the Philippines, Cova
Novata Vida, Kato Cafe Tower, Magnavoati, Kainos Vilix Holdings Corporation, Mave Animations, Victor Palomo Constructions, Aras Reliable Accounting Software, Pure Health Resources and Opportunities, PRO, Siki Rice Trading, Ocean Breeze Resort, Assets Corporations, JL Travel and Tours, and Lonely Owl. Isang malakas sa palakpakan po. And we may be closing the event tonight, but we do know, we are confident that this will be a beginning of a collaboration between the partners also of this project. Naniniwala po kami that through the help of both the Presidential Commission for the Urban Poor and the Project Hope, mas marami pa po tayong opportunities na mabibuild up at mga projects na mapapagtagumpayan in giving hope to the Filipinos. And now, ladies and gents, to give his closing remarks, let us welcome, or let's hear the message from, he is actually a graduate of Bachelor in Public Administration and Governance from the Polytechnic University of the Philippines, Manila. Obtained History's Doctor degree from Manila Law College. The former legal assistant of Romano Gabriel Romano Law Office. An election paralegal since 2016. Passed the 2020-2021 bar, having an average grade of 83.04%. He also served as the election lawyer of Mr. Ferdinand Marcos Jr. and now is the President of the Republic of the Philippines. A proud member of Pi Sigma Fraternity Paragon Law Circle. He is also the Vice President for Legal Affairs of Reformed, the Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Appointed as one of the commissioners of Presidential Commission for the Urban Poor at the age of 31. He is the youngest appointed official in the history of the agency. Ladies and gents, let's welcome our PCUP Commissioner, Attorney Andre Nicolo G. Tayag. Good afternoon to each and everyone gathered here today in this historic event. First and foremost, on behalf of the Presidential Commission for the Urban Poor, I would like to express my appreciation to our distinguished and honorable guests in showing our invaluable support as the PCUP and Project Hope unites to uplift the plight of the urban poor sector. My deepest gratitude goes to all who attended this event and helped to make it such a successful event. The vision of the Presidential Commission for the Urban Poor is to create a society where the poor are empowered, economically productive, and actively participating in the poverty reduction program and sustainable development of the country. Because of what transpired today, the joining forces between the Presidential Commission for the Urban Poor and Project Hope, I believe that this is a major step towards achieving the vision. This collaboration is the start of breaking many barriers. It is the start of aligning a desired outcome to help the poor succeed as we build public trust and integrity. Hearing and learning from our speakers and from testimonies and success stories of beneficiaries of Project Hope has educated me and all of us here on how a sustainable livelihood framework provides structure of holistic poverty alleviation action. Speaking before you on behalf of the urban poor, I thank the Project Hope for the exemplifying a philanthropic responsibility and for playing a positive role to better the well-being of urban poor communities in the country together with their families. Maraming salamat din po dahil isinama po ninyo ang mga maralitang tagalungsod sa mga nais ninyong gumanda ang buhay. Today, we highlight the functions, the major functions of the Presidential Commission for the Urban Poor, such as to help coordinate the various activities and services being rendered by different government organizations and NGOs for the urban poor and to facilitate the funding urban poor programs and projects both from foreign and domestic and fund source. Though the government is primarily responsible for anti-poverty efforts, the private sector has shown
that it can significantly contribute to reduce poverty by providing livelihood, employment, and economic opportunities. This is, my friends, ladies and gentlemen, in accordance with the directive of His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., to assist the most needy in the country to employ the whole of government approach to address poverty. The President also reiterated the importance of the whole of government approach where everyone is a partner and fellow towards good governance. Makakaasa po kayo, kaabapay ninyo ang Presidential Commission for the Urban Poor sa pagbibigay ng pag-asa at magandang bukas para sa maralitang Pilipino. Sa muli, serbisyong PBBM hatid sa maralitang Pilipino. Maraming salamat po. Once again, palakpakan po natin our PCUP Commissioner, Attorney Andre Nicolo Tayag. Isang malakas sa palakpakan po. Alright. So just before we're going to serve the snacks, muli po in behalf of PCUP and Project Hope, maraming salamat po for gracing your time with us today. And also to our dear partners for supporting this project. Sabi nga nila, we just need to give or set someone hope for them to fulfill their dreams. And we do hope that not just with the joint project of PCUP and Project Hope Foundation, all of our partners also have your businesses, and we do hope that this venue also will be used to create opportunities for the Filipinos. So muli po maraming salamat. Palakpakan po natin ang bawat isa. And today is already part of the Philippine history. Maraming salamat po and congratulations, everybody.